Miguel's POV. Ngayon, masaya ka ba? Masaya ka na ba, Maxi? Nanilisik ang mga mata kong sigaw dito. Gustong gusto ko na tong sakalin para matapos ang lahat. Gustong gusto ko to isama kay Alice sa kabilang buhay. Miguel, patawarin mo ako. Nadala lang ako sa matinding pagmamahal na nadarama ko sa'yo. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Umiiyak na wika ni Maxi. Halatang takot ito dahil nanginginig ang buo nitong katawan. Buisit, Maxi. Alam mo namang di ka na iba sa akin. Tinuring na kitang kapatid pero sinila mong lahat. Ngayon sabihin mo sa akin anong parusang gusto mo. Sigaw ko rito habang pinipigilan kong sarili kong muli itong saktan. I'm sorry, hindi ko alam. Patawad. Umiiyak na sagot nito. Hindi. Ganun na lang ba yon? Pagkatapos malagotan ng hininga na sarili kong mga kamay, ang pinakamamahal kong asawa, ganun na lang ba yon? Sa palagay mo, basta na lang kitang patatawarin? Galit kong wika dito. Maang namang napatitig sa akin si Maxine na ay walang humpay ang pag-iyak. Miguel, maawa ka sa akin. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Ako lang naging kasama mo tuwing lugmok na lugmok ka. Patawarin mo nga ako? Sagot nito, bakit nagawa mo akong lokohin? Bakit nagawa mong utusan si Dr. Teng na magbigay ng maling findings? Galit kong wika dito. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, Miguel. Mahal kita dahil mag-best friend tayo. Mahal kita bilang isang lalaki. Sigaw na wika ni Maxi. Maang naman akong napatitig dito. Di ako makapaniwala sa narinig. All these years, pinangarap ko sana ako na lang. Pero nagpakasal ka sa iba. Nagpakasal ka sa lintik na babaeng kailan mo lang nakilala. Akala mo ba hindi masakit sa akin yun? Sobrang sakit, Miguel. Nandito lang ako sa tabi mo pero ang layo ng tingin mo. Nasa tabi mo ako palagi pero hindi mo napapansin ang pagiging babae ko. Galit na wika nito. Umiling ako sabay titig kay Maxi ng masama. Lalo lumaki ang galit na nararamdaman ko dito. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo, Maxi. Baliw ka. Baliw ka. Sinungaling. Galit kong sigaw dito. Mas baliw ka, Miguel, dahil pinatay mong asawa mo. Ang bilis mong naniwala sa isang kasinungalingan. Hindi ko kalaan may pagkatanga ka rin pala. Galit na wika nito. Nginisihan pa ako nito. Agad na nagpantig ang tenga ko at malakas ko itong sinampal. Lalo tong napahiyaw sa sakit habang nakatitig ng masama sa akin. Bakit masakit ba? Sa bagay, kriminal ka nga pala. Sanay ka nang pumatay. Pagpapatuloy na wika pa nito. Naisabunot ko naman ang mga kamay ko sa buhok ko. Patayin mo na lang ako, Miguel. Kung ang kamatayan na sarili mong kaibigan ang sagot, para mabawasan ang konsensyang nararamdaman mo ngayon, mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Galit na wika nito. Huwag kang mag-alala. Mangyayari ang hinihiling mo. Pero wag muna ngayon, hindi pa ako tapos sa inyo ni Dr. Teng. Di pa ako tapos na pahirapan kayo dahil kahit pagpira-pirasoin ko pang katawan ninyo, hindi maibsan ang sakit na binigay niya sa puso ko, sa buo kong pagkatao. Galit kong wika dito. Hayop ka, Miguel. Pakawalan mo ako dito kung di ako mismo magpapabagsak sa'yo. Alam ko lahat ng sikreto mo kahit siguraduhin mo, mapapatay mo ako bago ako makawala dito. Nanghahamong wika ni Maxi. Not so fast, best friend. Hindi ako natatakot sa mga sinasabi mo. Kilala mo ako, di ba? Alam mo ugali ko. Hindi ako basta-basta nagpapasinda kung kani-kanino lang. Nakangisi kong wika dito. Hanapin yung mga magulang ni Maxi. Siguraduhin ninyong buhay silang madadala dito sa harapan ko. Utos ko sa mga tauhan ko habang di naalis ang tingin dito. Anong gagawin mo? Bakit mo dinadamay ang pamilya ko? Miguel! Galit na wika ni Maxi. Malalaman mo pagdating nila. Huwag kang atat. I-enjoy mo munang natitirang buhay mo, Maxi. Nanilisik ang mga mata kong wika dito. Lucas, ipatawag mo lahat ng abogado ko. Ipasikasa mo lahat ng kayamanan ng mga Soriano. Kunin ang lahat ng kung ano meron sila hanggang sa kahuli-huli ang sentimo. Galit kong wika. Gulat na napatitig sa akin sa Lucas. Napasigaw naman si Maxi. Miguel, no! Huwag mo tong gagawin. Huwag mo idadamay ang pamilya ko. Wala silang kasalanan. Ako lang ang may kasalanan sa'yo. Galit na sigaw ni Maxi. Hindi mo ako mapipigilan sa gusto ko, Maxi. Alam mo ugali ko, di ba? Ginagawa ko lahat ng nasabi ko na. Galit na wika ko dito habang hinahawakan ng baba nito at buong persang itinulak. Napaigik ito sa sakit kasabay ng pagmumura. Hayop ka, Miguel. Hayop ka. Nagsisisigaw na wika pa nito. Matagal ko nang alam yan, Maxi. Sobrang tagal na. Kaya manahimik ka dyan bago ko pa maisipan na ipaputol yung dila mo. Galit na wika ko dito. Isang salita pa. Isang sigaw pa.
Hindi ako manghihinay na ipahilay ang dila mo. Isaksak mo sa mapurol mong utak yan. Galit na wika ako dito. Lucas, gawin niyo lahat na pinag-uutos ko. Gusto ko bukas ng umaga nakanda ng lahat ng mga papeles sa kailangan ko. Wika ako dito. Agad naman tumango si Lucas at nagmamadaling tumalikod. Ginisihan ko si Maxie. Titiyakin kong habang buhay nitong pagsisisihan lahat ng mga kasaranang nagawa sa akin. Pagkatapos ito, nagpasya na ako umakit ng kwarto. Nakasalubong ko pa si Nanay Hilda sa hagdanan. Malungkot itong umiti sa akin. Hindi ka mo muna kakain, Miguel? Nahanda ng pagkain mo sa lamesa. Huwag kang matulog ng gutom. Wika nito sa akin. Iligpit nyo na yon, Nay. Wala po akong gana. Malungkot kong wika dito. Miguel, wag mong parusahan ang sarili mo dahil sa mga nangyari. Isipin mo maraming mga taong umaasa sa'yo. Hindi ka masamang tao, anak. Wika ni Nanay Hilda. Napatitig ako dito. Pinatay ko siya, Nay. Pinatay ko ang babaeng mahal ko. Hindi ko man lang siya pinakinggan. Hindi ko man lang siya pinaniwalaan. Umiiyak kong wika dito. Si Nanay Hilda nang sumabaybay sa akin hanggang sa paglat ko. Ito ang kasakasama ko habang nasasaktan akong nakikita ang wasak naming pamilya dahil sa kagagawan ng malandi kong ina. Si Nanay Hilda ang karamay ko ng mga panahong halos mabaliw ako na magpakamatay ang aking ama sa harapan ko. Nakita ko kung paano nagdusang aking ama sa pag-iwan sa amin ni Mommy. Alam kong dito nagkulang bilang isang padre de pamilya. Kaya lang may mga babae talagang hindi marunong makontento. Isa na doon ang sarili kong ina. Lumaki ako may galit sa mga babae. Tayong si Maxie ang kaisa-isang babae na naging malapit sa akin. Ang babaeng tinuring ko na rin kapatid. Pero ito din ang ginawa kong lokohin. Tayong si Alice lang ang naging tapat sa akin. Pero pinagdibintangan ko pa ito sa isang kasalanan na hindi niya naman ginawa. Napakatanga ko. Inaakala kong lahat ng babae katulad ng ina ko. Nagkamali ako ng husga. Ngayon, wala na. Sira ng lahat sa akin. Sirang-sira ng buhay ko. Sira ng pangarap kong bumuo ng sariling pamilya kasama ng mahal ko. Hindi ko na maibabalik pang lahat pero sisiguraduhin ko. Magbabahid ng mga taong sangkot dito. Naramdaman ko ang paghawak ni Nanay Hilda sa mga kamay ko. Umiiyak to habang nakatingin sa mga mata ko. Miguel, anak, alam ko hindi ka masamang tao. Alam ko mahirap tanggapin ang pagkawala ni Alice pero matapang ka. Kayanin mo, Miguel. Nagawa mo ito noon pa, hindi ba? Nagawa mong lumaban sa buhay sa kabila ng pagkawala ng ama mo? Ngayon, anak, gawin mo ulit. Ilabas mo ulit ang lakas ng kalooban mo. Huwag kang magtapadala sa matinding kalungkutan. Huwag, Miguel. Umiiyak na wika ni Nanay Hilda. Agad naman akong yumakap dito para akong bumalik sa dating Miguel. Ang teenager na Miguel na walang ibang sandalan kundi ang aking Nanay Hilda na mga sandaling pinaramdam ko. Iniwanan na ako ng lahat. Iiyak mo lahat ng sama ng loob mo dito sa mundo, anak. Wika ni Nanay Hilda habang hinahaplos ang likod ko. Naging biktima ka lang din ng makulupit na kapalaran. Pero wag kang tumigil. Marami ang mga bata naghihintay sa mga bahay ampunan para matulungan mong makawala sa matinding kalungkutan at kahirapan. Wika ni Nanay. Kumalas naman ako mula sa pagkakayakap ko dito. Tama si Nanay, marami pa akong dapat tulungan. Marami pa akong dapat gawin para sa kanila. Para sa kanila na lang. Pipilitin kong maging matatag. Maraming di nakakaalam na isa akong philanthropist. Sa kabila ng pagkakasangkot ko sa iba't ibang illegal transaksyon, nagawa ko pa rin tumulong sa mga mahihirap na tao. Laman ako palagi ng black market. Sa kabila ng pagiging bilyonaryo at negosyante ko, hindi ko pa rin maiiwasan na sumali sa mga illegal na gawain. Sa ganitong paraan ako nag-umpisa bago ko yumaman. Pero hindi puro kasamaan ang ginagawa ko. Ilang salot na politiko na bang napatay ko? Hindi ko na mabilang. Sobrang dami na. Kahit papaano may konsensya pa rin naman ako. Hindi ako pumapatay ng inosente. Tanging si Alice pa lang. Mula noon hanggang ngayon, naging abala ako sa pagtulong sa mga batang nasa bahay ampunan. Hindi man ako nakikitang kasali sa mga charity events pero sa akin galing ang perang ginagastos. Kaya nga dito ko nakilala si Alice. Ang pinakamamahal kong si Alice. Siguro ito na lang muna ang pagkakabalahan ko para makabawi sa lahat ng kasalanan ko. Lalo ko pang dodoblehin at ibubuhos lahat ng pupwede kong maitulong sa kanila, lalo-lalo na sa bahay ampunan na pinanggalingan ni Alice. Kinaumagahan, mataas na ang sikat ng araw nang nagising ako. Madaling araw na rin kasi ako nakatulog kaya naman di na nakapagtataka ang bagay na yon.
Agad ako bumaba ng kwarto, diretso naglakad papunta ng kusina. Naabutan ko si Nanay Hilda abala sa paghanda ng pagkain. "Oh, Miguel anak, gising ka na pala. Tamang-tama, kakatapos ko lang magsangag. Tiyak magugustuhan mo ang pagkain ihanda ko para sa'yo." Nakangiting wika nito sabay bibtit ng pagkain papunta ng dining. Sumunod naman ako dito. "Thank you, Nay, pero kape lang sanang kailangan ko." Wika ako dito. "Mamaya ka na magkape." "Naku Miguel, kumain ka muna. Ilang araw ka nang walang matinong kain. Sige na anak, umupo ka na dyan at kumain muna." Wika ni Nay Hilda. Napabuntong hininga ako at nagpatianod na lamang. Alam ko hindi ako titigilan ni Nanay Hilda. Nagumpisa akong kumain nang dumating si Lucas. Agad tong lumapit sa akin at bumulong. Tumango ako nang marinig kong sinabi nito. Pagkatapos niyaya ko tong samahan ako sa pagkain. Pumayag din naman to kaagad. Marahil hindi pa rin to nakakain ng agahan. Pagkatapos kumain, agad kaming dumiretso ng basement. Nadatnan namin ang mga magulang ni Maxie na nakagapos din. Agad akong napangiti. "Good job, man." Masigla kong wika sabay palakpak. Sabay na napangiti ang aking mga tauhan. Nakita ko rin sa kabilang sulok ang dalawa kong abogado. Agad na sumaludo sa akin ng mga to na makita ko. "Miguel, ano ba? Bakit kailangan mo idamay sila mommy at daddy?" Galit na wika ni Maxie. Hindi ko to pinansin at nilapitan ng ama at ina nito na nakikitang-kitang takot sa mga mukha. "Miguel, anong ibig sabihin nito? Bakit mo kami pinadukot?" Baka sa matinding pagtataka sa boses ni Mr. Sandoval, ama ni Maxie. "Alam niyo ba kung anong kasalanan ng anak ninyo sa akin?" Tanong ko sa mga ito. Sabay na napatay ng mga to kay Maxie na nooy iyak ng iyak sa isang tabi. "Miguel, hindi namin maintindihan. Best friend ka ng anak namin pero bakit nandito kami? Bakit maraming pa sa ang anak namin?" Wika ni Mrs. Sandoval, ina ni Maxie. "Bakit hindi ninyo tanungin ang anak ninyo kung anong ginawa niya? Alam niyo bang galit na galit ako sa mga taong niloloko ko?" Mariin kong wika sa mga ito. "Ayoko na magkwento pa sa inyo kung bakit ako nagkaganito. Kung bakit kayo tinarget ko ngayon. Bahala ng anak ninyong magsabi. Bibigyan ko kayo ng buong araw para magkwentuhan at magkamustahan mamaya. Ang importante sa ngayon ipapagawa ko sa inyong dalawa." Nakangisi kong wika sa mga to sabay sinenyasan ang dalawang abogado ko. Tumalima naman ang mga ito. Agad lumapit sa akin dala mga papeles na pinagawa ko sa mga to. "Simple lang ang gagawin nyo ngayong araw. Wala pang 10 minuto, tiyak matatapos tayo, makipag-cooperate lang kayo." Nakangisi kong wika at sinenyasan ng tauhan ko. Pinatanggalan ko ng tali ang mga magulang ni Maxie habang umupo ako sa isang upuan na may mahabang lamesa sa harap. Nilapag ng mga lawyer ko ang mga papeles sa lamesa. Pagkatapos kalaga ng mga magulang ni Maxie, dinala ang mga to sa harapan ko. Sinenyasan ko na maupo. Agad ding tumalima ang mga to habang bakas sa mata ang takot at pag-aalala. "What do you want, Miguel? Bakit ka ba nagkakaganyan?" Nanginginig ang boses na wika ni Mr. Sandoval. "Sign this contract." Walang gana kong wika. Agad na nanlaki ang mga mata ng mga ito na masilayan ng kontrata. Naglalaman sa nasabing kontrata na pinapaubay nila sa akin ang lahat ng ari-arian na meron sila. "Miguel, hindi. Huwag mong gagawin to sa amin. Kaibigan ka ng anak namin at hindi po pwedeng gawin mo to." Naiiyak na wika ng ina ni Maxie. "Pinuputol ko ng pagkakaibigan namin. Simula nang lokohin niya ako. Akong tumulong sa inyo upang makuha ang kayamanan at tinatamasan niyo. Kaya may karapatan din akong bawiin kapag gusto ko." Galit na wika ko. "Hindi. Huwag mong gawin sa amin yan, Miguel. Maawa ka. Huwag mong idamay sa mommy at daddy sa mga kasalanan ko sa'yo." Nagmamakaawa ng sigaw ni Maxie. "Shut up, Maxie. Hindi ka ang kinakausap ko kaya tumahimik ka dyan." Galit na sigaw ko dito. Rinding-rindi na talaga ako sa boses nito. Walang hiya ka. Hayop ka, Miguel. Hindi ko akalaing magagawa mo to sa amin. Galit na wika nito habang nagpupumiglas. Hindi ko to pinansin. "Mr. and Mrs. Sandoval, ano pang hinihintay ninyo? Naiinip na ako. Pirmahan niyo na mga papeles na to para matapos na tayo." Galit na wika ko sabay hampas ng lamesa. "No, mommy, daddy, huwag niyong gagawin yan. Huwag po kayong sumunod sa hayop na yan." Sigaw ulit ni Maxie sa mga magulang nito. "Okay. Kung ayaw ninyong pirmahan lahat ng mga papeles na yan, mabuti pa. Ngayon pa lang tapusin ko ng buhay ninyo." Galit na wika ko sabay kuha ng baril sa ilalim ng drawer. Agad ko itong kinasa at tinutok kay Mrs. Sandoval. Napasigaw naman si Maxie. Samantalang si Mr. Sandoval naman napatay dahil sa pagkagulat.
Sit down, Mr. Sandoval, and sign that contract. Sigaw ko dito. Hindi to nakaimik. Samantalang si Maxie halos mabaliw na sa pagmamakaawa. Mamili ka, Mr. Sandoval. Buhay ng asawa mo o gawin mo na lang pinapagawa ko sa'yo. Mamili ka. Galit na wika ko. Hayop. Hayop ka, Miguel. Wala kang kasing sama. Galit na wika ni Maxie. Agad kong pinaputok ang baril pa itaas. Sabay na napasigaw si Mrs. Sandoval at Maxie sa sobrang takot. Samantalang si Mr. Sandoval naman nanginginig ang mga kamay na biglang kinuha ang ballpen. Napangisi naman ako. Ganyan nga. Pinapatagal mo pa eh. Pirmahan mo na yan dahil sa susunod na putok ng baril ko, isa sa pamilya mong mababasagan ng bungo. Nakangiti kong wika. Umiiyak namang inisa-isa ang pirmahan ni Mr. Sandoval. Lahat ng papeles ay nasa harapan niya. Samantalang si Maxie na may napahagulhol na lamang. Matamis ako napangiti matapos itong pirmahan lahat ng mga papeles. Agad ko tong pinasuri sa mga abogado. Nag-thumbs up ang mga ito na masigurong maayos ng lahat. Don't worry, boss. Aasikasuhin agad namin lahat ng to para maisalin sa pangalan mo lahat ng ari-arian nila. Pagkatapos asikasuhin ang pagbebenta ng mga hindi mo kailangan. Wika ng isang abogado. Napangisi naman ako. Sige, aasahan ko na magagawa nito agad yan sa lalong madaling panahon. May bonus kayong lahat sa akin dahil sa maayosin yung trabaho. Nakangisi kong wika. Thank you, boss. Paano ba yan? Mauna na kami. Wika ng isa pa. Tumango na nga lamang ako. Pagkatapos muli kong hinarap si Maxie. Congratulations, best friend. Mahirap pa kayo sa daga ngayon. Nanguuyam kong wika dito. Galit na tinitigan ako ni Maxie. Ano ba ang kailangan mo sa amin? Nakuha mo ng lahat ng gusto mo. Pakawalan mo na kami. Galit na sagot pa nito sa akin. Not so fast, best friend. Hindi pa ako tapos sa inyo. Pero nag-iisipan ko pa kung anong po pwede kong gawin sa inyo. Sa inyo ni Mr. Teng at sa mga magulang mo. Nakangisi kong wika dito. Hayop ka? Galit na wika nito. Agad ko naman itong sinampal at tinawakan na mahigpit ng buhok at pinatingala sa akin. Sa sunod na marinig ko pa ang katagang iyan, puputulan na talaga kita ng dila. Akala ko ba matutuwa ako sa iyo, Maxie? Matuto kang gumalang sa akin dahil wala ka ng kwenta ngayon. Galit na bulong ko dito. Napaiyak naman to. Ano pa bang gusto ko, Miguel? Hindi ka pa ba tapos? Nakuha mo ng lahat. Ano pa bang gusto mo? Umiiyak na wika nito. Alam mo kung anong gusto ko, Maxie? Gusto kong mawala ng sakit na nararamdaman ko ngayon dahil sa pagkawala ng asawa ko. Gusto ko ibuntun sa iyo lahat ng galit ko. Galit kong wika dito. Hindi ito nakaimik. Mananatili kayo dito sa basement hanggang hindi mapapawi lahat ng galit dito sa puso ko. Hindi ko kayo papatayin dahil kulang pa ang mga buhay ninyo sa pagkamatay ng asawa ko. Wika ko sabay lakad palabas ang basement. Itali ninyo sila. Pasimulan ninyo ang construction bukas para sa kanilang mga kulungan. Higpitan ang pagbabantay at huwag hahayaang makatakas kahit isa sa kanila. Galit kong wika at tuluyan ng umalis. Agad ding sumunod sa akin si Lucas. Pagdating ng lawn, agad ako nagsindi na sigarilyo. Tumingin ako sa malayo habang pilit na inaalala ang magandang mukha ni Alice. Bahagyang tumulo pang luha sa aking mga mata. Miguel, anong plano mo? Narinig kong wika ni Lucas. Plano? Wala. Hindi ko alam. Bahala na. Sagot ko dito. Di na ka-imek si Lucas. Pwede mo na akong iwan. Tatawagan na lang ulit kita kapag kailangan kita. May mga sarili ka ring negosyo na dapat isikasuhin. Hayaan mo muna ako mapag-isa sa ngayon. Mananahimik muna ako. Wika ako dito. Nakakaunawa naman tumango si Lucas. Pagkatapos nagpaalam na tuluyang umalis ng manson. Alice POV. Wag! Miguel! Umiiyak kong wika habang takot ako nagtatakbo sa kasukalan. Hinahabol ako ni Miguel. Gusto niya akong patayin. Ayaw nitong maniwarang magkakaanak na kami. Tulong! Tulong! Paulit-ulit kong sigaw na maramdaman kong may mahinang tumatapik sa aking mukha. Agad ako napadilat. Tumambad sa palingin ko nakangiting mukha na isang matandang babae. Iyakap din sana ako dito pero agad ako napapangiwi. Sobrang sakit ng buo kong katawan. Wala na rin akong lakas pa para bumangon. Salamat sa Diyos at gumising ka, iha. Lagi ka na lang kasing binabangungot. Nag-aalalang wika ng matanda. Di ko to sinagot bagkos takot kong ginalang aking paningin sa paligid.
Nasaan po ako? Si Miguel. Si Miguel, itago niyo po ako sa kanya. Maawa kayo, papatayin niya ako. Papatayin niya yung anak namin. Umiiyak kong wika dito. Naramdaman ko ang paghaplos ito sa buhok ko. Alice, Alice, tumingin ka sa akin. Wala si Miguel. Hindi ka na niya mahahanap pa. Malayo ka na sa kanya. Hindi ka na niya masasaktan pa, iha? Mahinahong wika ng matanda sa akin. Napapikit naman ako. Hindi po. Hindi niyo siya kilala. Hahanapin niya ako at papatayin. Maawa po kayo. Huwag niyo ako ibibigay sa kanya. Ayoko pong mamatay. Umiiyak na wika ko. Hindi mangyayari yon, Alice. Hindi ako papayag. Nandito ako para protektahan ka. Sagot nito. Muli kong ginalang aking paningin sa paligid. Pilit kong tinitingnan bawat sulok ng bahay. Baka mamaya nandyan lang si Miguel at bigla niya akong patayin. Sa isipin yon, parang gusto kong manginig sa takot. Alice, iha, huwag kang magpadala sa nararamdaman mo. Di ba gusto mong protektahan ang anak mo? Pwes lumaban ka. Kailangan ka na maging anak mo. Wika na matanda sa akin. Napakarap-karap naman ako dahil sa sinabi nito. Maswerte pa rin ang fetus na nasa sinapupunan mo, Alice. Hindi siya naapektuhan sa pamubugbog sa'yo. Patuloy siyang lumalaban, kaya't sana ganun ka din. Kailangan ang lakas mo para mabuhay. Wika ng matanda. Agad naman sumunga ang luha sa aking mga mata. Pwede kang umiyak, iha. Pero sana pagkatapos ito tatagan mong loob mo. Hindi ka na masusundan pa ni Miguel. Malayo ka na sa kanya. Wika nito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Halos isang buwan na kitang inaalagaan, iha. Naghilom na ang iba mong sugat sa katawan. Pero alam kong matagal maghilom ang sugat sa puso't isipan mo. Ang alam ni Miguel, patay ka na. Hindi ka na niya hahanapin pa kaya ipagpalagay mo na ang isip mo. Isipin mong kalagayan na magiging anak mo. Tuluyan mo ang sarili mong gumaling. Mahabang paliwanag nito. Ako nga pala si Dr. Charis Toralba. Hindi ko lang alam kung natatandaan mo ang pangalan ko kasi wala ka sa sarili ng mga taong nagpakilala ko sa'yo. Nakangiti nitong wika. Nahiya naman akong iniwas sa mga mata nito. Alam mo ba ngayon lang kita nakausap ng maayos? Magandang senyales to. Ibig sabihin malapit ka na makalaya sa masamang bangungot ng buhay mo. Pagpapatuloy na kwento pa nito. Isang buwan? Ganoon na po ako katagal sa inyo? Naguguluhan kong tanong. Oo, iha, 1 month na. At salamat sa Diyos dahil medyo okay na ngayon. Nakangiti pang sagot nito. Pero bakit po ang sakit ng katawan ko? Lalo pa ang likod ko. Tanong ko dito. Hindi pa masyado kasi naghihilom ang sugat mo sa likod, iha. Pero wag kang mag-alala. Ngayong okay ka na, tiyak na maghihilom na rin yan. Kailangan mo lang umupo pa minsan-minsan. Yung legs mo naman napuruhan pero maaayos din naman. Therapy lamang ang kailangan at makakalakad ka na rin ng maayos. Patuloy pang paliwanag nito. Napaluha naman ako dahil sa sinabi nito. Alam mo bang, dextrose lang bubuhay sa'yo. Sa loob ng 1 buwan? Gusto mo bang kumain ngayon? Paghahandaan kita kahit light meal na lang muna. Nakangiti pa nga nitong alok sa akin. Agad naman akong tumango. Pirindot pa nito ang sa gilid ng kama ko. Wala pang 1 minuto may pumasok na isang lalaki. Takot akong napatingin dito. Relax ka lang, iha. Si Alicia yan. Siya nagbabantay sa iyo kapag wala ako. Nakangiting wika ni Doktora Toralba. Tumango ako at iniwas ang tingin kay Alicia. Pakiramdam ko na wala na ako ng tiwala sa ibang tao. Pakiramdam ko lahat na nasa paligid ko puro kasabot ni Miguel. Mabuti naman at makakausap pa siya na maayos, doktora. Grabe, halos 1 buwan din siyang wala sa sarili. Siya nga pala, may papagwapo ba kayo, Dok? Tanong nito. Napatingin naman ako sa gawin nito. Bahagya pa ako nagulat sa boses binabain nito. Natawa to na mapaksin ang reaksyon ko. Makapagluto ka ng lugaw sa kusinera, yung plain lang muna. Hayaan muna natin kumain ng light food si Alice para hindi mabigla ang tiyan niya. Utos ng doktor dito. Ay bongga, kakain ka na te? Salamat sa Diyos nakaramdam ka rin ng gutom. Wika nito sabay lapit sa akin. Nakangiti pa ako nitong tinitigan. Grabe, bongga talagang beauty mo. Mapapasana all na lang talaga ako. Nung upalan yata ng kagandahan ng langit, tulog yata ako, kaya hindi ako nabahagian. Malanding wika nito. Tuloy ang napangiti ako sa sinabi nito. Oh my, nakita mo yan, Dok? Ngumiti ng pasyente natin. Wika ulit ni Alicia. Natawa naman si doktora sa sinabi nito. Tama na nga yun, Alicia.
Unahin mo muna yung iniutos ko sa'yo, sagot ni doktora. Napahawak sa sarili niyang noo si Alicia. Ay, pasensya na po Dok, nakalimutan ko. Na-excite kasi ako nung makita kong gising na si Alice eh. Sige po, punta na akit sa kitchen. Wika nito at umiindag pang balakang na lumabas ng kwarto. Naiwan kami ng doktor na natatawa. By the way, Iha, you can call me Tita Charis. Mag-isa lang ako sa buhay at si Alicia lang lagi kong pinapatawag kapag may gusto akong iutos. May mga kasama naman tayong mga katulong dito sa bahay, kaya kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang mag-utos sa kanila. Nakangiti nitong wika. Ayos lang po ba na dito muna ako habang nagpapagaling pa ako? Tanong ko dito. Walang problema, Iha. Hindi rin kita hahayaan na umalis kahit magaling ka na. Ituring mong pamamahay mo ang bahay na to, Alice. Wika nito at hinawakan ako sa kamay. Parang nakakahiya po eh. Magtatrabaho na lang po ako kapag kaya ko na po. Ayoko pong maging pabigat sa inyo. Nahihiya akong sagot dito. Alice, ituring mo akong hindi iba sa'yo para mawala yung hiya mo. Call me Mama instead of Tita Charis. Simula nung tinulungan kita, tinuring na kitang anak. Kaya huwag kang mahihiya sa akin. Akong bahala sa'yo. Wika nito. Napaluha naman ako sa sinabi nito. Hindi ako makapaniwala sa kabaitang pinakita nito sa akin. Mama? Talaga po? Pwede ko po kayong tawagin ng Mama? Alam niyo po bang wala akong ganon? Lumaki po kasi ako sa bahay ampunan. Tayong mga madre lang po ang namulatan kong nag-alaga sa akin. Hindi rin po nila alam kung sinong tunay kong mga magulang. Lumuluhang wika ko dito. Pwes ituring mo akong inaalis. Ipapakilala kita dito sa lugar na ito bilang anak ko. Walang sino man na magtatangkapang saktan ka. Wika ng butihing ginang. Salamat po, Mama? Wika ako dito. Agad namang sumili ang matamis ng ngiti sa labi ni Mama Charis. Thank you then, Alice. For the first time, tumawag sa akin ganyan. Ang sarap pala sa pakiramdam. Nakaramdam ako na naging kompletong buhay ko dahil sa pagdating mo. Salamat, Alice. Mula ngayon ituturing kitang anak at poprotektahan sa lahat ng bagay. Salamat din po, Mama Charis. Pero sana may isa po akong hihilingin sa inyo. Wika ako dito. Ano yon, Iha? Tanong nito. Gusto ko po sanang palitan ng pangalan ko. Gusto ko pong kalimutan lahat ng masakit na nangyari sa akin. Mangyayari lang yan kapag mapalitan ang buo kong pangalan. At isa pa, gusto kong iwasan na muling pagkukrus sa landas namin ni Miguel. Baka pagtangkaan niya ulit ang buhay ko. Wika ko dito at di maiwasang manginig dahil sa takot. Isipin ko palang muling magkukrus ang landas namin para na akong magkaka-nervous breakdown. Alice, pwede naman yun. Pero siguro apelido lang. Pwede mong dalhin ang apelido ko. Pero Alice pa rin ang first name na gagamitin. Alam kong yan ang nakasanayan mo kaya wag na natin baguhin. Nakangiti nitong wika. Tumango naman ako. Sige, bukas sa bukas din. Ipapaasikaso ko ang pagpapalit mo ng apelido. Official na rin kitang aamponin para magiging legal lahat ng papeles mo. Nakangiti nitong wika. Salamat po, Mama Charis. Buti na lang po't natagpuan niyo ako bago pa ako makuha ni kamatayan. Natatawa kong wika. Natawa naman si Mama Charis dahil sa sinabi ko. Nasa ganong eksena kami nung dumating si Alicia dalang aking pagkain. Tilulungan ako nitong makaupo para makakain. Habang kumakain ako, nabanggit ni Mama Charis ang plano nitong pag-ampon sa akin. Tuwang-tuwa naman si Alicia. Sa wakas daw may palagi na tong makakasama. Agad ginawa ang proseso para sa pagpapalit ko ng apelido. Alam ko sa pagpayag ko na palitan ng apelido ko, tuluyan ko nang kinalimutan ang aking nakaraan. Masakit ang mga nangyari sa akin pero kailangan kong magpakatatag. Para sa aking anak na nasa sinapupunan, kailangan kong lumaban sa buhay kahit napilit ko nang kinakalimutan ng lahat. Gabi-gabi pa rin ako ang dinadalaw ng anino ni Miguel. Gabi-gabi ko itong napapanaginipan. Takot na takot ako kasi lagi nitong pinagtatangkaan ang buhay ko. Alam ni Mama Charis ang problema kong to kaya di niya ako hinahayaan matulog mag-isa. Lagi ako nitong pinapasamahan kay Alicia. Alice, pinatatanong pa rin ni Doktora kung gusto mo raw lumabas. Wika ni Alicia sa akin. 3 buwan na ako sa lugar na ito, pero hindi ako nagtangkang lumabas ng kwarto kung nasan ako ngayon. Ni ang sumilip sa bintana hindi ko magawa. Aminin ko man o hindi, grabe ang trauma na binigay sa akin ni Miguel. Pakiramdam ko nasa labas lang siya at inaabangan ako. Di rin ako makalakad ng maayos.
Sabi ni Mama Charis, kailangan ko daw ng therapy or exercise para lang manumbalik sa dati ang lahat. Pero hindi ko magagawa ang bagay na yon dahil takot akong lumabas. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Alice ngayong may bagong pamilya na siyang makakasama at anak ang turing sa kanya? Hanggang kailan niya magagawa magtago kay Miguel? At anong kapalaran ng kaharapin ng pamilya ni Maxie at ng dalaga ngayong hawak silang lahat ni Miguel? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.